So sa ngayon, marami Yes. pa rin kayo natatanggap na reklamo sa iba't ibang LGU yan sa buong Pilipinas na meron pa rin mga hindi nababayaran. Yung sinasabi niyo po Yes. kanina na hindi transparent ang DOH kung ilan yung total number of workers na tumanggap, ano ba yan? Tali ba yan dun sa 28 billion pesos na sinasabi ni Secretary Ralph Recto? Humihingi kayo ng kopya sino-sino yung mga nakatanggap. Anong sagot sa inyo ng DOH? Magbibigay ba Opo. sila ng kopya? Wala po silang sagot sa amin as of now. So dahil Yun wala. lang po ang ano. Mm. Opo, kaya hindi po din kami makapagbigay ng mga figures. Malalaman lang po namin kasi nagkakaroon po kasi kami ng mga visits din po na ginagawa po namin regional, even provincial. Pumupunta po kami at binivisit po namin yung ating mga kasamahang mga manggagawang pangkalusugan at tinatanong po natin yung mga benefits, o kamusta yung kalagayan, yung pagbigay ng pasahod. Doon lang po natin malalaman, doon mismo sa mga health workers, sa mga kasamahan natin, sa mga probinsya, sa mga LGUs, na mayroon pa po pala talagang mga utang na hindi pa po nababayaran, na hindi pa yung naibibigay. Meron bang sariling figure na ginagawa po ang Alliance of Health Workers kung gaano kadami o kalaki yung naging utang sa mga health workers natin during the COVID-19 pandemic? At kung tumutugma ba dito sa 28 billion pesos? Sa ngayon po, inaano po namin lahat po ito ngayon. Gumagawa din po kami ngayon ng summary kung paano po namin para malaman namin kung talagang totoo po itong mga pinagsasabi po na ating gobyerno na ito ay nagtugma kung totoong napunta o napasa kamay po ng ating mga manggagawang pangkalusugan. Kasi sa ngayon po, pina-finalize pa natin yan kasi kinukuha po natin lahat ng datos. Sa buong Pilipinas na po ito. Kaya po tayo lumalakad at binivisit po natin sila. So nagsisimula po tayo ngayon. Grabe, nadagdagan pa yung trabaho nyo. Opo, kasi nga po kung hindi mo talaga bisitahin po at hindi mo talaga kamustahin ng personal at hindi mo pupuntahan ng mga lugar na to, hindi po natin malalaman na ganito po pala kalinis-linis yung mga nangyayari sa kanila. Lalo na po yung mga barangay health workers natin noong panahon ng pandemic. May pinapuntahan po kami somewhere sa Bicol, sa Iloilo, na sila po yung nakasalang during the time ng pandemic na nagbabahay-bahay po sila. Pero sila pa po yung least priority na naaabutan o nabibigyan ng mga benepisyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!